Not guilty ang inihaing plea ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case na ipinababasura rin ng kanyang kampo. Kabilang yan sa mga sagot niya sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. Balita hatid ni Mav Gonzalez. Dumating sa Senado ang kinatawan ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Dala niya ang sagot ng Vice Presidente sa writ of summons sa kanya. Nakasaad dito na dapat i-dismiss o ibasura ang ika-4 na impeachment complaint dahil ito ay void ab initio o walang bisa sa simula pa lamang. Ayon kay Vice President Duterte, labag ito sa one-year bar rule sa konstitusyon na nagbabawal ng pagsisimula ng higit sa isang impeachment complaint laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Ang sagot niya, may nakasulat na katagang ad cautelam. Salitang Latina sa Ingles ay more abundant caution o may labis na pag-iingat. Maybe in their minds, they'd like to reserve some arguments, no? But in compliance with the order of the court, nag-file sila ng answer, but they're expressing that they're doing so with precaution. They're doing so with caution. Sir, this is different from motion to dismiss. Hindi ko pa nabasa. Nakasaad din na isinumite nila ang sagot nang hindi tinatalikuran ang anumang pagtutol sa jurisdiction ng korte at iba pang isyu sa kaso. Nagpadala rin ng kampo ng bisa ng kopya ng sagot sa Kamara. Natanggap daw nila itong ayon sa spokesperson ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Sa June 30 ang deadline ng House Prosecution Panel para mag-reply sa tugon ni Vice President Duterte. Inihahanda na rin daw ng mga abogado ng bise ang kanyang tugon sa order na inisyu ng Ombudsman. Pinasasagot siya sa reklamong may kaugnayan sa maanumalya umanong paggamit ng confidential funds. Ang mabilis na aksyon ng Ombudsman, welcome development daw para kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. The mere fact na inadapt nila yung aming committee report nang hindi pa man din naka-attach dun yung mga ebidensya, ibig sabihin po nun, malamang nakikita po nila, meron na pong probable cause. Pero nag-aalala si Chua sakaling maunang lumabas ang resulta ng investigasyon ng Ombudsman sa desisyon ng Senate Impeachment Court. Meron po isang kaso, yung Ombudsman versus Court of Appeal, kung saan sinabi po dito ng ating kagalang-galang na Korte Suprema na yung mga impeachable officers kagaya po ng Ombudsman, bago po sila makasuhan, dapat i-impeach muna sila. So, hindi ko alam kung paano ito i-reconcile dito po sa case po ng ating Vice Presidente. Kung sakasakali na ilabas nila muna ang desisyon bago lumabas ang desisyon ng impeachment court. Pero ang isa pang impeachment prosecutor na si Representative Lawrence Defensor, walang nakikitang epekto ang investigasyon ng Ombudsman sa impeachment proceedings. Kahit pa ibasura ng Ombudsman ang reklamo laban sa bise. I don't see any impact on the impeachment complaint. I'm glad that the Ombudsman took action on the recommendations of the Committee on Good Government. And that's a good sign for us. It will affect public opinion on the case, but it will not affect the impeachment if the evidence will be received by the senator judges. Pagtitiyak ni Congressman Chua, makikipagtulungan sila sa Ombudsman. Hindi rin daw makakasagabal ang investigasyon ng Ombudsman sa paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.